Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila nagmistulang family reunion po mga kabida ng mga Romualdez. Ito pong House of Representatives. Matapos po magdesisyon ito pong COMELEC na si Yedda Romualdez po, ang asawa po ni Speaker Martin Romualdez po mga kabida, ang uupo bilang nominee number 3 po ng Tingog Party List. Matapos pong magbitiw yung kanyang kapatid, at dalawa pang iba pang mga nominees po ng Tingog Party List po mga kabida. Po. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon. Okay? Napaka-controversial po ito mga kabida. Po. Mantakin nyo, 3 miyembro po ng pamilya, isang buong pamilya talaga, ang uupo bilang mga mambabatas po diyan po sa mababang kapulungan mga kabida. Ito po. Nagmistulang family reunion ng mga Romualdez ang mababang kapulungan matapos formal na bumalik si Yedda Romualdez bilang nominee ng Tingog Party List. Ayon sa desisyon ng COMELEC, si Yedda ang papalit bilang nominee number 3 matapos magbitiw ang kapatid niyang si Marie Calatrava at ang dalawang iba pang nominees ng Tingog. Dating kinatawan ng latest si Yedda noong 2016 at 2 beses nang naging representative ng Tingog sa huling kongreso. Siya rin ang chairperson ng committee o House Committee on Accounts. Sa kanyang pagbabalik, 3 na ang miyembro ng pamilyang Romualdez sa kongreso. Si Speaker Martin Romualdez, ang kanilang anak na si Andrew at ngayon si Yedda ang kukumpleto sa daily reunion sa House ni Romualdez. Ayan. So, nabansagang House ni Romualdez na po itong House of Representatives kasi 3 mga Romualdez na buong pamilya na po mga kabida ang andyan po. Ngayon ang tanong, ano kaya ang nangyari? Bakit biglang nagbitiw yung kanyang kapatid, yung kapatid po ni Yedda na si Marie Calatrava po mga kabida. At ito pong 2 pang iba pang mga nominees po ng Tingog Party List. Po. Ang napag-alaman po natin, ito pong si Yedda po ay number 6 nominee po ito mga kabida. Okay? Ang problema, nagbitiw yung pangatlo. So since may pang-4, may pang-5, pati yung pang-4 at saka yung pang-5, nagbitiw rin. So ang papalit, yung number 6. Okay? Law of succession kasi yan, mga kabida So since nagbitiw yung 3, and number 6 po itong si Yedda Marie o Yedda Romualdez po mga kabida, automatic siya yung papalit po, Kasi wala na yung number 3, number 4, and number 5. Diba? Yun yung malaking tanong. Ano po ang nangyari? Bakit biglang nagbitiw yung si Marie Calatrava po, bilang number 3 nominee sana? Kasi itong Tingog kasi, meron kasing 3 seats yan Okay? Merong 3 seats yan, mga kabida. So, meron na pong first 2 seats na nakuha po, Itong si isa po dito, itong si Jude Asidre po mga kabida, I don't know kung sino yung pangalawa pong miyembro po ng Tingog Party List, diyan po sa House. Basta ang pangatlo, supposedly, ito pong si Marie Calatrava sana, kapatid po ni Yedda Romualdez po mga kabida. Okay? Pero nagulat na lang po tayo, matapos pong marinig po natin na nagbitiw na pala ito. At hindi lang po itong number 3 po ang nagbitiw. Pati daw itong number 4 at saka number 5 po mga kabida po. Okay? Yun yung nakuha po nating balita, mga kabida. So, eto na. Babalik na po si Yedda Romualdez po mga kabida bilang kinatawan po ng Tingog Party List dyan po mga kabida sa House of Representatives. Kaya nga nabansagang family Romualdez, ito pong House of Representatives po mga kabida dahil 3 na po silang mga miyembro po ng pamilyang Romualdez ang andyan. Okay? Ang hindi ko lang din medyo
magandang dating, no, para sa akin. Nung 19th Congress kasi mga kabida, naging chairperson po ito ng Committee on Accounts. Isang sensitibong komitiba po mga kabida dyan po sa House of Representatives. Pangalawang pinakasensitibong committee yan sa House. Maliban po dito sa Committee on Appropriations po mga kabida. No? Imantakin mo, Speaker of the House ang asawa, tapos ginawang chairperson ang asawa din ng Committee on Accounts. Para bang, kumbaga parang isang bahay, di ba? Parang isang bahay yan. Yung husband po, yun yung pinaka-head. Tapos ang ginawang tagapangalaga po ng mga finances po, yung asawa, di ba? Usually, ganun yun mga kabida. Yun yung nangyari po nung 19th Congress po, mga kabida. I don't know kung anong magiging papel po, ni Congresswoman Yedda Romualdez po mga kabida sa 20th Congress, pa. Okay? Pero para sa akin po, hindi ho maganda tingnan, Okay? Sana nagkaroon po sila ng delikadesa po, mga kabida. Kasi iba yung interpretation diyan Okay? Ang humawak po ng accounts diyan po sa House of Representatives ito pong asawa, Kung saan po ang pinaka-head po yung husband, mga kabida. Itong anak kaya, anong magiging role diyan mga kabida sa House of Representatives? Ano kayang komite ang kukunin, Diyan po sa House of Representatives mga kabida ng anak po ni Speaker Martin Romualdez at Yedda Romualdez po, na? So ito, tanong ko lang din ito, para po malaman po ng taong bayan po mga kabida, yung mga roles po, ng mga Romualdez diyan sa loob. Okay? Pero siguro kampante po itong si Speaker Romualdez na siya yung magiging leader po ng House of Representatives sa 20th Congress po mga kabida, dahil siguro meron na pong commitment ng karamihan ho sa mga mambabatas po dyan. Okay? Ang narinig ko nasa 285 or 88 na mga mambabatas po na nag-commit na susuportahan po itong si Romualdez bilang Speaker of the House para ho sa 20th Congress po mga kabida. Pero the ball is round, hindi pa natin alam. Okay? Hanggat wala pa pong mapiling o napiling Speaker of the House, ito pong Kamara po makabida, hindi pa po masasabi po natin na sure winner na talaga ito si Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House sa 20th Congress po makabida. Okay? Ang makakalaban natin niya bilang Speaker po mga kabida, ito pong si Congressman Toby Chanco at most likely ito pong si Congressman Alvi Benitez. Kasi yung kanilang pangalan po yung matunog na posible hong makakalaban po makabida ni Speaker Romualdez po para sa speakership of the House. Okay, yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang tumakbo bilang Speaker of the House, ito pong kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, pero I doubt na gagawin yan, mga kabida. Parang isang bluff lang ata yun, ni VP Sara, yung kanyang sinabi po, mga kabida. So, titingnan na lang po natin, abangan po natin ang susunod na kabanata, kasi on July 28, yung first regular session po ng 20th Congress yun, umaga pa lang po mga kabida, dyan na po mangyayari at magaganap yung pagpili po kung sino yung magiging leaders ng House of Representatives at ito pong Senado mga kabida. Very exciting yan sa House of Representatives kasi gusto kong malaman po mga kabida kung talaga bang formidable ito pong si Congressman Romualdez po dyan po sa pagiging Speaker of the House mga kabida. Titingnan natin kung itutuloy ba ni Congressman Toby Chanco o di kaya itong si Congressman Alvi Benitez yung napabalitang tatakbo ito bilang Speaker of the House po mga kabida. Sa panig po ng Senate, sure winner na ata ito pong si Senate President Chis Escudero
Kasi matapos pong makuha po ni Senator Cheese ito pong commitment po mula sa Duterte Block. Mantakin nyo 7 senators yan, ano? Kabilang dyan po sa Duterte Block po mga kabida. Okay? So, nag-commit ito pong Duterte Block ng kanilang susuportahan po bilang Senate President po mga kabida. Ito pong si Senator Cheese Escudero, ano po? No? So, kung hindi yan magbabago, kung hindi ho magbaback out yan si Senator Cheese, talagang sure winner na po yan, ano? Pero ang sabi po ng Duterte Block, kapag mag-back out po itong si Senator Cheese Escudero, ay malamang mag-feel po sila ng kanila pong sariling manok, ano? Sa pagka-Senate President po mga kabida. At malamang po, baka ito pong si Senator Rodante Marcoleta po mga kabida, ano? Ang kanilang magiging manok. Sakali hong magbitiw o sakali hong mag-withdraw ito pong si Senator Cheese Escudero bilang contender po sa pagka-Senate President po mga kabida dyan po sa Senado. Okay? Abangan na lang po natin ito sa susunod na mga kabanata, mga kabida, lalong-lalo na po on July 28, 2025. Bago po ang pang-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para po sa inyong komento at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.